Mga kapatid, hindi gusto ng Diyos na ang tao maging alipin ni Satanas. Yun ang trabaho ni Satanas hanggang ngayon. Ano? Okay. Okay na. Hintayin mo na lang dyan na sisindi na siya. Okay, pisa na yan. Ito po, isa pa trabaho ni Satanas, ha? 1 Peter chapter 5, verse 8. Ang sabi po rito, wala ka ba? Dahil saksak niyo mo na mabuti. Okay, pasok niyo ulit. Brown out kasi. Okay, babasahin ko na lang po. 1 Peter chapter 5, verse 8. Ang sabi po rito, humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila. So ito ang trabaho ni Satanas, ano? Ng demonyo. 1 Peter chapter 5, verse 8. Ang sabi ko, humanda kayo at magbantay. Bakit daw? Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umatungal at aali-aligid at umahanap ng masisila. Ito ang trabaho niya. Si Satanas, laging nagbabantayan. Si Satanas, laging tinitingnan yung mga tao. Marami siyang kampon eh. At kapag siya nakakuha ng pwesto, nakakuha siya ng pagkakataon na pumasok sa buhay natin, ay patay kang bata ka. Ano? Magsisimula ng gugulo buhay natin. Pag si Satanas pumasok sa buhay natin. Okay. Kasi ang trabaho niya, para siyang leong umaatungal eh. Mahanap na masisila kung saan-saan pumupunta yan. At minsan nga yan, naalala ko itong kwento lang ito ha, makinig kayo mabuti. Sa araw, nagpaligsahan yung anghel at saka yung demonyo. Sabi ng anghel, alam mo, sabi na, doon sa lupa, mas marami ang naniniwala kay Lord. Sabi ni Diablo, oh! Mas marami sa amin. Hindi, sabi ng anghel, mas marami sa amin. Sabi na, hindi, mas marami amin. Hindi sila magkasundo. Kaya ginawa, ganito gawin natin, sabi ng anghel. Baba tayo sa lupa. Ibaba sila sa lupa. No. Nauna yung Diablo, yung demonyo. Sabi na, pumunta yung demonyo sa beer house. Sabi ng demonyo, nakikita mo yung mga yan? Amin yan. Sabi ni nung anghel, oh, ano? Halika pa rito. Sinama pa. Punta sila sa sabunan. Sabunan. Punta sila. Nakikita yung mga tao yan. Sabi ng demonyo, amin yan. Sabi nung anghel, halika pa rito. Sinama pa sila. Punta sa computer shop. Demonyo, nakikita mo yung mga nagdudutang yan. Sabi nung demonyo, amin yan. Sabi nung, ginawa nung anghel. Sinakala, makapawi ako dito. Makapawi. Sinama nung anghel sa Christ and Truth Church. Ipinasok yung demonyo. Andiyan sila sa pintuan. Sabi ng anghel, mayabang na mayabang yung anghel. Kikita mo yung mayabang? Amin yan. Sabi ng anghel, naku! Sabi ng demonyo, siguro nga. Oo, amin yan, kita mo. Nakikinig lahat. Naku! Demonyo. Gusto mo, may pakita ko lang. O, tingnan mo yung nasa sulok. Natutulog. Amin yan. Meron ba natutulog yan? Meron ba? Wala naman. So, ang demonyo, patang leong umaatungal. Anak, hanggat maaari, makaganti siya. Alam niyo po kasi, ayaw ng demonyo, tandaan niyo, yung impyerno, para sa demonyo. Ang impyerno, hindi para sa tao. Ang demonyo, ang impyerno, para sa demonyo. At alam ng demonyo, alam ni Satanas, doon sa impyerno, parurusahan siya. Alam ni Satanas yun eh. Ayaw naman ni Satanas, na pag siya pumunta sa impyerno, ayaw niya na siya lang at saka yung mga kampon niya. Ang gusto niya, mayroong mga tao. Kaya ang ginagawa niya, ang sipag niya ngayon, ang sipag niyang magpupunta sa mga tao, ang sipag niyang magwasak ng pamilya, ang sipag niyang magwasak ng mga kabataan, ang sipag niyang magwasak ng buhay ng mga tao. Bakit? Gusto kasi ni Satanas pumunta sa impyerno. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa talinghaga, na yung lalaki
na dumaan, sa ilang, at nakita lang magnanakaw, binubog at kinuha lahat. Tandaan natin mga kapatid. Tandaan natin. Yung lahat na kinuha ni Satanas sa atin, ngayong mananampalataya na tayo, pwede na natin kunin lahat. Amen ba? Pwede na natin ibalik. Ang kailangan lang, una, mag-take over. Ha? I-take over natin yun. Satanas, hindi na ikaw may-ari sa akin, si Lord na may-ari sa akin, kaya lahat ng inagaw mo sa akin, kinukuha ko. May take over. Tama ba? Halimbawa, yung talino binigay sa atin ng Diyos, ninakaw ni Satanas yun. Ninakaw ni Satanas. Kaya gawin na, Satanas, hindi na ikaw may-ari sa akin. Si Lord na may-ari sa akin. At yung talinong ninakaw mo sa akin, kinukuha ko na ngayon. Para magamit ko kay Lord. Amen ba? Pagkatapos mag-take over, kinakailangan mag-crossover ka. Huwag kang iintulo. Mag-crossover ka. Kinakailangan lumangat ka. Para mag-level up ka. And then, pag nandun ka na, nakapag-crossover ka na, dapat mag-over and over and over ka. Amen ba? And then, at saka ka mag-overtake. Iwanan mo si Satanas. At hindi siya makakagalaw sa atin. Amen ba? Palapakan na natin ang Panginoon. Okay. Ang sabi riyan, deception is trademark of sin and Satan. Yun daw pa, yung pagkadaya, ay tanda ng kasalanan at ni Satanas. Okay, number 2, the victim. Sino yung biktima? Ang biktima, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Sino ang biktima? Ang biktima, ang mga tao. Bakit ito? Sabi rito, Adam was created in the image of God. He was clothed only in the perfection of God and reflected the righteousness of God. Nilikha ng Diyos si Adan ayon sa wangis ng Panginoon. Ang sabi po dito, siya ay binihisan ng perfection ng Panginoon para makita yung kalwalatian ng Panginoon. Yun yung ginawa ng Diyos noong una. Kaya ang tao noon, walang kasalanan Ang tao noon, walang malisya. Sipin nyo si Adan tsaka si Eva, parehong hubo. Parehong walang damit. Hindi sila nagkakaroon ng malisya, hindi sila nagtatanungan. Hindi tinanong ni Adan, sabi niya, ba't ganyan dibdib mo? Malaki, sa akin maliit. Hindi tinatanong ni Adan, kasi nga walang malisya. Kasi yung righteousness ng Panginoon, nasa kanila. Tama ba? Naintindihan mo? Kasi kaya lang, nung pumasok si Satanas at naging biktima sila ni Satanas, nawala yung righteousness. Nawala yung kabanalan. Kaya mapapansin natin ngayon, so maraming mga tao ngayon, kabataan, ang tindi na ng malisya. Hello? Nandiyan ba kayo? Sabi ng Bible pag tumingin ka sa isang babae, o kaya sa isang lalaki, halimbawa, babae, tumingin sa isang lalaki, na may pagnanasa, pwede naman mangyari hindi lang puro lalaki. Hello? Yung lalaki, pag tumingin na may pagnanasa sa babae, nagkakasala ng adultery. Ang sabi doon, tama ba? Ganon din ang babae. Alam niyo naman, hindi lang ang babae lalaki. Yung babae, yung lalaki, pag nakakita, ang ganda talaga. Sabi naman, so sabi ng Bible, pag tumingin kami ang mayroong pagnanasa, nagkakasala ka ng adultery. Kaya, bakit to? Kasi nga, nawala na yung kabanalan sa tao. Naging biktima na sila sa Satanas. And then sabi rito, Adam was created in the image of God. Inulit pa lang na ba? He was clothed only in the perfection of God and reflected the righteousness of God. And then, but when he succumbed to the temptation of Satan, nung siya nagpasakop sa panunukso ni Satanas, sabi rito, yung kanyang pagka-perfecto na wala, natabunan. At ang kalwalatian sa kanya ay naging kahihiyan. Nawala sa kanya yung sabi, his loss was great that he could not longer commune with God as he had before. Nawala na yung pagkakataon na dapat meron siyang pakikipag-usap sa Diyos. Dati si Adan, si Eva, nakakausap ng Diyos nag-uusap sila. Kaya lang, nung magkasala, hindi na nila makausap ang Diyos. Kasi nga, ang